So, kagabi, no, naka-receive tayo ng tawag na mga alas 9 or rather mag 10 o'clock na ng gabi. Nakatawag tayo ng telephone call through a concerned citizen na there is a aking incident na nangyari doon sa may Sitio Sitio Kabagni sa Barangay Cogo, no, dito sa bayan ng Malinaw, Aklan. At the same time, nagresponde yung ating mga personnel, no, sa pamumuno ng ating Deputy Chief of Police na si Police Lieutenant Alni D. Pontinilla. No? During the course of investigation, napag-alaman natin na meron nga ang insidente ng hacking incident doon sa may Barangay Cogon. At nangyari ito mga around 9:30 ng gabi. No? This is between the two siblings. Magkapatid sila, half brother. Nangyari ang insidente, itong ating biktima na si Berto, umiinom sa loob ng kanilang bahay kasama yung kanyang nanay at yung kanyang pamangkin. Habang umiinom siya at medyo nalasing na, no? Bigla siyang sumigaw. Nagsalita siya na Sino Roma Isog. Ay siyempre mabasko gabi ro singgit. Nagsabat man ro ng manghod nga si Jojo, no, si alias Jojo. Nga hamanay, doyon malang. So nagagto si Jojo sa andang bagay ay si Jojo abi katulog imaw sa sa maisot nga kubo-kubo na siguro mga 20 meters ro pagitan halin sa andang bagay andang nanay at do sa bagay nga anang ginatulugan. So nagbalik si Jojo sa anang ginatulugan, no? Nagkuha mo anang itsanduko. O gimbalikan na naro anang kuya igto sa andang bagay ag naginaway sanda. So nagkaroon anay heated argument Agdo yon ay ging labo na naro anang manong na si Berto. Bali half brother talaga sila. Based doon sa information na nakuha natin doon sa kanyang nanay na half brother sila. Magkaiba yung kanilang tatay. So yung motibo, sir, dahil lang sa kalasingan? Dahil sa kalasingan at saka lagi daw itong nag-aaway. Pero itong ating suspetsado, yung kanyang nakababatang kapatid, hindi naman nakainom during that time na mangyari ang insidente. Pero sir, meron po sila dating nasasabi na parang malalim na pinagawa niya, sir? During the course of interaction nila, na hindi talaga sila magkasundo. Minsan lang na lang din umuwi itong itong bunso dahil nagtatrabaho rin ito dito sa medyo ibabaw sa Cogon. May trabaho ito. Pero dito sa incident, sir, anong pinaka nag-trigger dito sa suspect na talagang tatagain niya yung kuya? Baka hindi na rin siya baka hindi na rin siya nakapante sa mga nangyayari, no? Hindi na siya nakapagpigil. Kung magsisisigaw kasi itong panganay, siguro nararamdaman ng bunso na siya yung pinaparinggan. Matagal yun sila na hindi nagkakasama. Doon lang yun sa time ng gabi na yun na nangyari yung insidente na nakainom itong ating biktima at sumigaw ng malakas. Nilapitan naman ng suspect at nagkaroon sila ng heated argument. Nandiyan pa yung nanay nila during the course of interaction na nangyari na nagtatagaan sila doon sa loob mismo ng bahay. Ilan taon na, sir, yung biktima natin? Yung biktima natin at least nasa 40 years old. While yung suspect natin nasa 29 o 11 years. May mga pamilya na sila, sir? Parehas itong mga binata. Mga binata ito. Pero may sarili pong bahay yung suspect. Yung suspect natin is nakadikit. Ang laki lang ng bahay yung kasya lang naman siya, mag-isa. Ubo lang na maliit. Siya lang mag-isa ang kasya. Hindi ka na pwede magsama na dalawa kayong mahihiga sa loob. Okay. Pero siya, sir, malapit siya sa bahay ng bahay. Mga 15 to 20 meters. Nakikitira lang din naman sila doon sa lupa na yon, sa area na tinitirhan nila. Hindi kanila yung lote. Sir, after po ng hacking incident, sir, yung suspect po, saan po siya? Hinanap ng ating pulis ang pagkakasabi pa ng nanay bago umalis doon sa bahay, susuko daw siya. Nagpaalam doon sa nanay, kumuha lang ng bag at didiretso sa barangay kapitan. Sir, after po ng hacking incident, sir, yung suspect po, saan po siya? Hinanap ng ating pulis ang pagkakasabi pa ng nanay bago umalis doon sa bahay, susuko daw siya. Nagpaalam doon sa nanay, kumuha lang ng bag at didiretso sa barangay kapitan at pupunta dito sa police station. Sad to say, binalik-balikan natin doon hanggang ngayon, nandun yung tao natin, nag-aabang, hindi pa natin siya makita. Yung last dozen ng victim?
Sorry? Yung tama niya, tama niya. sir. Ang tama ng biktima ay sa ulo at saka sa muka dito. Kung makikita mo sa picture, talagang yung tama ng ulo niya is biyak yung dito. Labas yung kalahati ng bungo at lalabas yung utak at saka yung mukha na nakaganan dito sa mukha. Pero yung information, sir, na yung dalawang tenga daw niya is halos maputol na din daw, sir. According Hindi sa ko MDRRMO. nakita sa picture eh. Mm. Pero kung nakita ko lang sa picture, yung malaki dito, at saka hindi pa tayo nakakuha ng ano ng hospital, kung ano yung record. Oo. Oo. Sa sitwasyon ng victim ngayon. Nandun yung biktima, no, nangangailangan ng dugo. Kailangan siya salinan kasi baka magkaroon ng loss of blood. Critical siya. Oo, naging critical siya. Okay. Yung victim, sir, yung record niya sa barangay, ano to, lagi siyang nagwawala or ano yung mga, may mga kaso na? Ang sabi ng barangay kapitan, sila ang pamilya na medyo may problema eh. Kasi yung ating suspect na to, parang nakulong na yan one time. Yung tinaga niya rin yung aso doon sa lugar na yon. Mm. At itong biktima, lagi lang silang lasing. Kasi Oo. nagwawala talaga. Hindi natin masabi, pero kasi may mga tao tayo na ang pinakaano na lang yung kasiyahan eh, ang uminom. Kaya lang pagka napasobra, doon tayo nagkakaroon ng problema. Ano po yung trabaho ng victim natin? Mga ano sila, mga construction worker. May sinabi ba, sir, ang pamilya kung saan pa yung posibleng pagtaguan itong suspect? Wala naman daw silang ibang pamilya dito sa lugar, no? Sa ibang lugar, no? Diyan lang daw yan, palibot-libot. At sana, kung makikinig man siya o may makapagsabi sa kanya na mag-surrender siya, para at least maharap niya yung ginawa niya. Nandiyan na yan eh. Harapin niya na lang. Yun naman din ang pagkakasabi niya sa mother niya na nagawa na niya at magsusurrender daw siya. May initiative po, sir, kung magpapail ng kaso ang pamilya. Dapat. Oo, mag-file sila. Magpa-file. Ay, regular filing natin sa Lunes kung hindi natin makita yung suspect. So, ano ba yung possible na? Kapasid sila, sir. Frustrated homicide. Ang suspect, walang record dito sa police station natin. sir. Wala. Doon lang sa barangay. So, aso lang din naman yung... Yung aso na tinaga niya. Okay. Sige, sir, baka may gusto ka, sir, nga ipaabot dito sa ating mga taga-Malinaw sa ganitong nangyari, sir. Oo. Actually, kakaupo ko lang dito sa bayan ng Malinaw. This is my 16th day of duty. Nag-duty ako dito June 29. Nakita ko naman ng Malinaw matauhay na bayan, no? Nagkataon lang na yung bundok na yon hindi na naaabot ng patrol. Ngayon, makakapunta lang yung patrolling natin doon kung magre-respond din na. Kasi ano yun rough road nasa bukid. So, ilagay lang natin sa tama. Hindi naman masamang uminom. Lahat naman tayo nagsasaya, no? Ang pakiusap ko lang sa mga tao na lalong-lalo na dito sa bayan ng Malinaw, hindi po namin kayo pinipigilan na magsaya sa buhay. Pero ilagay lang po natin sa tama. Pag nakainom po tayo, ilagay po natin sa tiyan. So yun lamang po, nakikiusap po ako sa lahat na makipagtulungan po pag may mga ganyang insidente. And of course, hindi po natin magagawa ito kung walang tulong yung ating LGU, local LGU, na sa pangunguna ni Mayor Jojo Iquinha. No? Lagi po siya nakasuporta sa PNP. And of course, ang ating provincial director na laging nakabantay sa atin na nagpapaalala sa atin na gawin ng tama ang mga bagay, lalong-lalo na sa mga kapulisan natin. Yun lamang po, maraming salamat at magandang umaga.